na good news ito dahil nakahakot si PBBM ng $400 million investment. Dollar yan, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito ay dahil sa nagaganap kahapon lamang na 46th ASEAN Summit, kung saan si PBBM ay invited guest na tagapagsalita dito. At habang abala ang mga DDS at ang kanyang mga kalaban sa paninira sa kanya, ay ito, nakahakot nga ng $400 million investment si PBBM para sa pagpaunlad ng Mindanao. At bakit Mindanao ang paunlarin sa tulong na ito ng ASEAN? So atin mo na panoorin ang balita galing sa PTV4. Welcome back, Aljubin Dio. At kaugnay niya, nakakuha ang Pilipinas ng malaking suporta sa pagpapaunlad ng bansa, partikular na sa Mindanao. Ito ay sa dinaos na 16th BIMP IAGA Summit na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malaysia, alamin natin ang sentro ng balita kay Kenneth Pasyente Live. Yes, Aljo, sa ikalawang araw ng nagpapatuloy na 46 ASEAN Summit dito pa rin sa Kuala Lumpur, Malaysia, tuloy-tuloy pa rin yung aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan, isang summit yung kanyang pinangunahan kaninang umaga. Ang Pangulo ang nagsilbing chairman ng 16th Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA Summit. Isang Regional Economic Cooperation Initiative ito na naglalayong pabilisin ang socio-economic development lalo na sa mga marginalized at malalayong lugar sa mga bansang kasapi nito. Ito ang sagot sa ating tanong kanina, bakit Mindanao ang focus sa tulong ng ASEAN na pera na may halagang $400 million? Dahil ang sagot diyan ay ang ASEAN ay composed mainly of Muslim brothers. Katulad na lamang ng Malaysia, di ba? Karamihan diyan ay Muslim. Brunei, of course, mga Muslim yan, at iba pang parte ng Middle East sa Qatar, kasali ang Qatar diyan. Kaya nakikita ng ASEAN na ang Mindanao ay medyo napag-iwanan, di ba? At karamihan ng population sa Mindanao, di ba, sa South Mindanao ay mga Muslim. Kaya ito ang tulong ng ASEAN countries na majority Muslims. Mayayaman yan, katulad ng Brunei at Qatar, napakayaman ng mga bansa niyan. Kaya $400 million na ibalik, nahakot ni PBBM dahil sa ano na ito, dahil sa ASEAN Summit na ito ay hindi yun investment, parang tulong talaga yun bigay ng ASEAN para sa mga marginalized population, lalo na sa mga kapatid natin na Muslim. Okay, so habang abala ang mga DDS sa paninira, ito, nakahakot si PBBM ng malaking tulong galing sa ASEAN countries. At hindi lang yan, naglalaway din ng mga DDS, katulad nila BP Sara at iba pang mga gustong magpresidente. Naglalaway sila kasi si PBBM pala ang chairman sa ASEAN Summit na ito. Ibig sabihin, siya yung nangunguna, siya yung chairman dito, siya yung nagsasalita. Kaya nakikita natin ang leadership kahit sa ASEAN ay respetado pala si PBBM, mga kababayan. So kudos kay PBBM. Itong sila BP Sara, kung magiging presidente yan, anong sasabihin nila sa mga ganitong ASEAN Summit? Marunong bang magsalita yan ng straight na English? Marunong nga yan, pero isang sentence lang. Ang kasunod putol na, di ba? At binabasa. Pero si PBBM dito makikita natin, diretsong-diretso magsalita. Parang memorize niya yung kanyang speech. Di ba? Hindi yan nagbabasa. Parang minimorize talaga niya, na memorya niya yung kanyang mga speech diyan sa nagaganap na ASEAN Summit. Yan ang napansin natin kay PBBM. Magaling magsalita. Kaya nga kinukuha siya na chairman dito sa nagaganap na 46th ASEAN Summit kahapon lamang sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik tayo sa balita, kurtesi ng RTBM. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bansang kasapi lalo na sa connectivity, trade, investment, maging sa food security. As we convene today, let us take this opportunity to not only celebrate these milestones,
but to also affirm our shared vision for a more integrated, prosperous, and resilient BIMP Iaga. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Kasama ng Pangulo sa summit, sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Communications Secretary J. Ruiz at Mindanao Development Authority Tereso Magno. Para sa Minda, malaking bagay ang BIMP Iaga lalo na sa pag-unlad ng Mindanao. Katunayan, ibinahagi ng ADB na magbibigay ito ng loan sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $400 million. Suporta raw ito sa marine ecosystem at blue economy ng bansa na nakapaloob sa National Adaptation Plan ng Pilipinas. The value that the President and this administration gives to the development of Mindanao, to the development of underdeveloped and remote areas in the country. Karoon din anya sila ng ilang meeting sa sideline ng summit para makakuha ng mga magiging katuwang sa pagpapaunlad ng Mindanao. Ito, so magandang tulong yan ng ASEAN. Mga ano kasi yan, di ba? Majority ng ASEAN countries are Muslims. Kagaya ng Qatar, Brunei, mga mayayaman yan. Yung loan naman na yan ay loan pala ito, hindi talaga bigay. Pero sa palagay ko ay kunti lang ang interest nito kasi tulong nga yan. Yan ay tulong para sa South Mindanao na kung saan ay underdeveloped. Di ba? Yung mga school doon nasa bundok eh. At yung mga daanan papuntang eskwelahan ay maputik pa. Kaya medyo malaking gastos, pero sa $400 million na halaga, converted to peso, ay bilyones na yan, mga kababayan. Kaya mayroong magawang magandang proyekto ang pera na yan. Kaya ito, kahit na pinagre-resign ng mga DDS si PBBM, bakit naman gawin ni PBBM na mag-resign? Ipapunta na nga tayo sa magandang direksyon eh. Di ba? Mag-resign ka pa. Kanino mo ibigay ang manubela ng pagdadala sa ating bansa? Kaninong ibigay?